Na-experience nyo na ba to? Ito, simple lang po ito. Minsan bubuksan nyo lang yung telepono nyo para mag-check ng isang bagay. Pero pagkatapos ng 30 minutes, nawala ka na sa original purpose pagka naghawak ng telepono, nag-scroll ka na sa social media, nag-reply sa chat dito, may pinanood na TikTok, may konting email, pero yung original na rason kung bakit mo binuksan yung telepono mo, nakalimutan mo na. Alam nyo po, ganyan din minsan yung buhay natin. Minsan sobra tayong busy, pero hindi lagi doon sa tamang bagay. Okay? Pwede kasi tayo maging punong abala, pero at the end of the day, ala tayo talagang na-accomplish na priority or talagang mahalaga. Si Jesus po may reminder din sa atin. Sabi sa Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Very short lang po ito. Sabi niya, seek first muna. Unahin daw po yung presensya ng Diyos. To seek first means to put Jesus or God first in your time, sa inyong desisyon, sa inyong puso. Hindi lang ho siya dagdag sa dami nyo ng schedule, siya dapat yung sentro ng schedule nyo. Start your day in prayer, hindi panic. Okay? Start your week with worship at hindi worry. Mag-devotion muna tayo bago mag-drive o mag-scroll. Okay, pangalawa po, habulin daw natin yung purpose niya. Seek first His kingdom and His righteousness. Hindi lang ito tungkol sa pagpunta sa langit. Of course, eventually lang naman yan eh. Ito po ay tungkol sa pamumuhay dito sa lupa na nire-represent natin ng tama yung kaharian niya. Parang yung mga pinapadala ng presidente ng mga ambassador sa iba't ibang bansa. Nire-represent po nila yung bansa natin. So, ibig sabihin, maging honest ka sa trabaho. Maging mabuti ka example sa school. I-prioritize mo yung pamilya mo, yung pagmamahal, pagpapatawad and all. Gumamit ka ng mga salita na makakapagbigay buhay at hindi makakasira. So kung anak ka ng Diyos, nire-represent po ang kanyang kaharian, dapat yun po yung mga ambassador niya. At lastly po, pag ginawa mo yon, may provision po. And all these things will be added unto you. Kapag inuna po natin siya, hindi ka mawawalan. Sa totoo lang, masecure pa sa kamay ng Diyos ang future mo kaysa sa sarili mong diskarte. Ang mundo, hinahabol ang pera, posisyon at recognition, pero tayo, hinahabol natin si Lord, ang kanyang presensya, ang kanyang blessing, at lahat ng pangailangan natin, carry ka niya. So again po, as I end, imagine, kung tayo po lahat dito nakikinig lang, whether young professional, parents, teacher ka, leader, janitor, kung ano man, pastor, inuna natin si Lord. Ano kayang klaseng buhay magkakaroon tayo? So yun lang po iwanan ko sa inyong mindset. Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag niya sa inyo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po dahil alam namin Lunes, lahat kami excited, lahat kami, iba naman parang back to reality. Ika nga, nakikibaka sa habon ng buhay. Pero Lord, instead Lord na ma-pressure, instead na ma-stress, Lord, unahin ka muna namin. Magdasal kami instead na mag-panic. Mag-worship instead na mag-worry. Salamat Panginoon sa iyong mga katuruan na binibigyan kami ng tamang disposisyon sa buhay at pananaw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.